Attorney Claire, kasusumpa pa lang, atake na agad. Ha? Wala nang intro-intro. Talagang pagkasumpa, atake na agad sa mga Duterte. Alam na po natin kung bakit po siya nariyan sa PCO, no? Nariyan po siya para umatake talaga. Wala po kasing wala pong hindi na po fresh yung mga atake ni Gadon eh. Hindi na po effective si Gadon. Kinakailangan nila ng bagong taga-atake, yung medyo updated pa kasi si Gadon hindi na updated yung mga atake. Wala na rin bisa yung mga sila Chinchanchu Bukbok. Pati po sila Mike Abe. Wala na rin pong bisa yung mga young guns. Hindi na rin po kinakagat. Kahit po media, tinatamad na silang i-cover. Lagi po yan, may fresh agad. Kaya atake agad. Yan. Bilang vlogger, sanay updated sa mga issues. Unlike nito ni Gadon, na paminsan-minsan lang nagsasalita, naiwan pa na yung mga issues. Iba talaga pag vlogger, updated eh. Kaya masarap po to kalaban kasi wala nang panggap-panggap, no? Marcos ako. Okay. Alam nyo po, si Tatay Digong, ilang araw na po yung buhat nung kailan ba yung sa Mandawi City? Hindi pa po makamove on ang mga tao. Grabe po yung impact. Ibang klase talaga si Tatay Digong. Sinasabi po, si Tatay Digong, no? Sinasabi po nila na si Tatay Digong po ay one man fake news fake news fake news maker one man fake news army, pero ang sa akin po anin ko si Tatay Digong po ang pinakahenyo politically, no? Tandaan po ninyo, isang uugod-ugod, kumbaga kung i-describe mo siya na hindi mo kilala, naglalakad, ang daming umaalalay, pero once na ibuka yung bibig, grabe po, no? Talagang sapul na sapul sila lahat. Ang galing po nitong ang galing po nitong ating Tatay Digong. Parang vlogger lang din. Kung maka-atake, parang vlogger lang din. Kaya po, lahat po nag-react. Bersamin, si Ortega, ng mga young guns. Hindi ko na po pinanood eh. Hinintay ko na lang kung ano sasabihin. Nakakainip na po yung mga young guns na yan. Yung una, medyo ka pa, pero ngayon wala na pong dating yung young guns na yan. No? Kaya po sila, lagi po silang ang problema po ng mga ni Marcos, kinakailangan lagi silang may mga fresh. Kasi na mga tao, nakakasawaan po ng tao eh. Wala po talagang panama kay Duterte itong mga to. Kahit ano pa po ang ilagay nyo, si Gadon hindi umubra, wala naniniwala. Kahit na anong paninira na ni Gadon, walang epekto. Tapos ito naman, yan. Si Claire de la Fuentes. Castro. Isa lang na po na ko sa iyo, Castro. Bakit parang pareho kayo ng makeup artist ni Franz? Yan po, mga tatawagin po natin yan, St. Peter's Beauty. Alam mo, nung vlogger ka, okay naman yung pagmumukha mo. Bakit ka na kailangan mo mag-makeup na ala Franz Castro? Bakit ka na kailangan yung maging St. Peter's Beauty? Okay, eto po, kapapasok lang, pati po si Quezon. Nakibanat na rin. Alam mo si Quezon Escudero, grabe, no? Tandaan mo, ikaw ay magiging judge, no? Tapos magpapakita ka na ikaw ay kalaban ng Duterte. Ano pa aasahan namin sa inyo? Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Babanatan po natin, sasagutin po natin punto per punto lahat po ng binabanat nila sa mga Duterte. Gusto ko tong Claire Castro. Alam nyo kung bakit? Kasi may mga sinasabi siya eh. Kaya ako gusto to si Claire Castro
Kasi marami siyang binabato. Maganda pong banatan to, no? Masasagot po natin kagad-kagad yan, punto per punto. Yan po ang asahan natin dito. Excited si Badong. Kahit po wala nanonood sa atin dahil kasabay natin yung mga superstar, okay lang yan. Basta tayo excited pa rin. Yan pong pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na po kagad natin. No? Ito po, sa totoo lang, si Tata, ito muna. Ito si Sharon eh. Alam niyo, naawa ko kay Sharon. Sabi ni Sharon, no? Pakinggan naman natin at wala naman nakikinig. Ano na lang po, pagbigyan na natin. Parang Mr. DJ lang. Mr. DJ, can I have a request? Ano? Can I have my request? Isa lang po. Hindi po tayo makikinig ng mga ano. Kasi nakakaano po yung kanilang mga nakakaawa po sila. Gusto ko po itong mga munyaman na mukhang yung lagi po sila noon na nasa taas. Tapos ngayon biglang ano na lang sila, kumbaga. Alam niyo ho, ang tagal kong pinag-isipan kung papatulan ko pa ba o palalagpasin ko na lang yung mga paninira kay Kiko. Wala hong tigil. Alam niyo ho, ang tagal kong pinag-isipan kung papatulan ko pa ba o palalagpasin ko na lang yung mga paninira kay Kiko. Wala hong tigil. Ang mga chismis na peke naman tungkol sa kanya, lalo po ngayon na siya ay tumatakbo ulit para senador. Ang lakas po ng impluwensya ng social media, hindi ho ba? Lalo na ngayon at lalo na pag mega at may mali siya ang mga gustong ikalat tungkol sa isang tao. Sa showbiz kasi pwede na naming deadmahin yung mga yan. Hayaan na lang namin. Ganon. Pero sa totoong buhay po, binabayaran at ginagamit ang kasinungalingan o fake news bilang paninira po. Paninira sa isang matinong tao, lalo na kung kalaban sa politika. Isa pa, ayon po sa mga social scientists, kapag daw ang isang kasinungalingan o fake news ay paulit-ulit pong pinagkalat at paulit-ulit pinakita sa inyo o sa taong bayan, maya-maya po, meron na pong maniniwala. Ano po kasi parang brainwashing, di ho ba? Kaya ito po ang totoo. Dito lang po tayo. In our almost 30 years of marriage, si Kiko po ay walang ginawa kundi maging mabuting asawa at ama. Pag siya po ay... Yun pala sinisiraan nyo pala si Kiko eh. Alam mo, Ate Shawi, mawalang galang na po. Si Kiko po ay hindi na po namin pinapansin. Wala po kaming pakialam. Wala po naninira kay Kiko. Go lang po. Ano lang. Nisha, tingnan nyo. Nakakaawa po. Bakit po ako naawa? Kasi wala naman po. Kayo po ba? Ano po natatandaan nyo? Ano lang. Mag-ano lang po tayo. Kaya ako naawa kasi parang yung mamumugto pa yung mata para sabihin na sinisiraan si Kiko. Ano po bang nabalitan nyo sinisira natin kay Kiko ngayon? Wala. Walang issue kay Kiko. Sharon, okay na. Wala kaming issue kay Kiko. Walang naninira kay Kiko. Takbo lang. Ha? Takbo lang ng takbo. wala naninira. Ikaw nga hindi mo masabi kung ano paninira eh. Wala pong naninira kay Kiko Pangilinan. Wala nang may interes sa asawa mo. Yun lang. Dito na tayo kaya alam nyo po, ito po yung nangyari. Believe ka kay Tatay Digong. Si Tatay Digong po ang totoong henyo ng politika sa Pilipinas. Bakit po?
tingnan po ninyo. Wala po siyang bayarang media. Wala rin pong bayarang vlogger. Kung meron pong bayarang vlogger yan, kung nasan po siya, naroon kami dapat, di ba? Kami po, panay volunteer lahat. Volunteer lahat, wala pong bayad si Tatay Digong. Talagang, kaya minsan, di kami nakakapunta sa mga, sino bang may ayaw sa mga event ni Tatay Digong? Sinong vlogger yung ayaw pumunta sa event niya? Talagang wala lang po siyang wala lang po talaga siyang bayad sa mga vlogger. Wala din po siyang bayad sa media. Kita nyo, hindi kinocover yung Mandawi, hindi kinover yung Mandawi ng media. Wala ni isa. Malalaki print and broadcast media, wala pong nag-cover. Diyan po kay Tatay Digong. Diyan po sa Mandawi City. Ngayon po, kahit po wala siya, totoo yun eh. Kaya lang, negative lang nila eh. Negative lang nilang present si Tatay Digong. Pero ako naniniwala ako sa sinabi ni Bersamin. One man political army. Political genius si Tatay Digong. Grabe, ngayon lang po ako nakakita ng tao na ang kinakailangan lang ang kinakailangan niya lang, akayin siya sa stage, bigyan mo siya ng mikropono, at pag-uusapan na po ng ilang linggo lahat ng sasabihin niya ron. Kaya yung sinabi ni Tatay Digong, nung magsimula po itong lahat ng kampanya na to, na mananalo tayo, nakita ko na po na mananalo talaga tayo. Kasi ang pinunto lang doon ni Tatay Digong, 3 lang. No? Remida sa Gilmen. Bumanat po siya na magmamarka po sa mga Pilipino. Hanggang ngayon nagre-react sila lahat. Yun pong martial law at saka diktador. Patungo si Marcos sa kanyang tatay na pagiging diktador at papunta sa martial law. Yung ginto, simpleng-simple lang po si Tatay Digong. Alam mo pa na marami. Sa susunod, mag-aabang na naman ang lahat ng tao. Ano na naman idadagdag ni Digong? Hindi pa sila nakakaraos. 1 linggo nilang sasagutin to. Alam niyo yun? Minsanan lang, hindi po siya araw-araw. Hindi po siya katulad nitong mga young guns na to. Na araw-araw halos merong mga press con. Araw-araw lumalabas sa media. Sawa na kagad tao sa inyo. Si Tatay Digong laging may fresh, may bago. Lagi pong bago yung ideya ni Tatay Digong na talagang tuwing magsasalita, meron na naman to. Sabik na naman tayo lahat. Hindi ka pwedeng hindi sumagot eh. Hindi mo pwedeng i-ignore si Tatay Digong. Ganun siya kahusay. Ibig bang sabihin, nagbabayad si Tatay Digong ng mga media? Bakit lagi siya nasa limelight? Hindi po. In fact, hindi po siya kinocover ng media. Pero sa husay ni Tatay Digong, sumasagot yung mga naapektuhan sa media. Hindi po siya nawala-wala sa consciousness ng mga tao. Hindi po nawala si Tatay Digong. Ganun kagaling tong mama na to. Yung pagtimpla ng mga bayad, otot mo, o tanggalin kita kagad. Ayoko ng mga ano-ano, tayo. Bayad pala ako, ha? Sige. Lahat na magsalita ng mga basta ganado ako magsalita at may topic ako, huwag kayong hahara-hara. Tanggal kayo. Kala nyo, ha? Sa ibang pagkakataon, pag wala akong topic, papatulan ko kayo para magka-topic. Pero ngayong may topic ako, hindi ko kayo mapapatulan. Pasensya na kayo.